Patuloy na alinsangan sa bansa, iiral pa rin ngayong araw pero yung northeasterly surface wind flow magpapaulap naman sa ilagang bahagi ng Northern Luzon. Alalabi ng bansa, katamtaman at fair na panahon. At isang malakas na bagyo posibleng mabuo ngayong buwan na makakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Tsansa nito, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikalawang araw ng Abril 2025. Ang oras sa ating Bossway may maga ay alas 11:04 na ng umaga. Patuloy na maalinsangan ang ating mararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. Bagamat nakakaranas pa rin tayo ng overcast at may pagka-haze na panahon. Despite nyan ay yung ating easterlies na malakas na umiiral na nagpapang-abot nga po sa iba't ibang bahagi ng bansa na magdudulot po ng malakit-lakit na alinsangan kasabay ng hot humid na panahon. So medyo wag tayong masyadong magpa-dehydrate at iwasan natin masyadong magpapawis dahil medyo pahirapan magpatuyo ngayon ng pawis dahil sa medyo mataas ang ating outside humidity na nasa around 80 to 77%. Kapag ganoon po kasi kataas ay matindi o halos dumodoble po ang ating heat index na pakiramdam. At base sa ating Doppler radar imagery dito ay makikita ang ilang mga water saturation na magdadala ng mga ilang posibleng kalat-kalat at mahihinang katamtamang pag-ulan dito sa silangan pa rin ng Northern Luzon at ilang bahagi ng southern part ng Luzon. Especially sa bahagi ng extreme Northern Luzon na umiiral pa rin ang frontal system dyan o northeasterly surface wind flow na magdudulot ng mas maulap na himpapurin. So asahan ang medyo magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat at pag-ulan dyan sa bahagi ng Cagayan Valley sa dulo ng extreme Northern Luzon. So, ganun din sa ibang bahagi pero mga isolated lamang ang iiral. At base sa ating lightning detection system, meron tayong 18 lightning strikes na nadedetect dyan sa kanlurang bahagi ng Luzon, sa karagatan o bandang West Philippine Sea at dito naman sa bandang silangan ng Eastern Visayas. Especially sa may Leyte, nakakaranas sila ngayon ng mga pagkulog at pagkidlat. Ingat po sa mga kababayan natin sa Leyte na kasalukuyang nakakaranas ng mga lightning strikes. Sa ating thunderstorm watch, may advisory po mula sa data feed ni Pag-asa. Posible pa rin mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan dito sa area pa rin ng Mindanao area. So buong Zamboanga del Norte yan, kasama na Zamboanga del Sur, Basilan, Hulusulu, kasama na ang ilang bahagi ng Sorsogon, especially na Sarangani, Davao del Norte, yan, Davao region po yan, kasama. At nabanggitan natin yung Zamboanga Peninsula, yan, at Davao region. So ingat po sa mga posibleng pagbaha. Expected po yung surface trap dyan na near equatorial trap na magbubunsod po yan talaga ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa alanganing ITZZ dyan sa may bandang Indonesian Peninsula. Umaabot po yung near equatorial trap dyan sa atin sa Mindanao area. Kaya nakakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers and localized thunderstorms despite na medyo katamtaman at magiging maaraw pa rin ang ilang bahagi ng Mindanao area. So within 12-hour period po yan at expected po na kayo ay uulanin dyan at maaring within 1 to 2 hours daw ang naka-forecast. So take note po yan. Sa Visayas naman ay inaasahan ang halos buong area na yan na naka-forecast ang mga localized thunderstorms. So hindi natin isa-isahin yan dahil i-discuss din natin yan yung actual satellite imagery natin kung mataas ang probability ng rainfall na ibubuhos. So abang-abang na lang at magdala ng pananggalang bukod sa tinding sikat ng araw kundi sa mga inaasahang localized thunderstorms. Samantala sa ating current conditions sa forecast pa rin tayo, gloomy haze at few clouds pa rin umiiral dito sa amin sa Caloocan at makikita natin medyo umaaraw pero maya-maya nagko-overcast po ito. So medyo pabugso-bugso po ang maulap. Maya-maya nagiging maaraw po ang paligid namin sa Caloocan. Meaning ay despite na medyo overcast, tuloy-tuloy pa rin na maalinsangan ng ating panahon dahil po sa malakas na daloy ng easterlies. Sa lowest temperature na tala na weather station, kaninang 5:43 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon, maalinsangan kami, mainit ang aming air temperature na nasa 32.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 4:35 PM, meaning mataas ang aming heat index, grabe, na nasa 43.5 degrees Celsius ang aming init pandama. Pero nangunguna pa rin sa
pinakamataas na heat index kung i-review po natin yung init factor sa iba't ibang panig ng bansa ayon kay Pag-asa. Nangunguna ang Verac Catanduanes na may 45 degrees Celsius na init pandama. Pumangalawa lamang ang Pili Camarines Sur na may 43 degrees Celsius at pangatlo ang Iba Zambales na nasa 42 degrees Celsius ang heat index sa kanila. So halos pumapangalawa kami sa Caloocan na nasa 43.5 degrees Celsius ang aming init pandama. So pumapangalawa kami sa binanggit natin kanina na nasa 45 degrees Celsius ang highest init factor sa bansa. Sa ating PH Extremes in past 24 hours naman, nangunguna ang Ambulong na may pinakamataas na 35.2 degrees Celsius na init na temperatura sa kanila, at sa Baguio City stationary sa 18 degrees Celsius. Sarado ang kanilang lowest temperature indicated in the past 24 hours. Sa Inulan naman, nakaranas ang Clark Air Base ng 98 mm na total rainfall. So isolated po yan, expected po yan, makakaranas tayo yan na may kasamang localized thunderstorms. So wala kaming mga pag-ulan sa Caloocan, diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 77%, at wala itong pinagbago since last hour, at mataas ang ating atmospheric pressure na 1012 hectopascals. So hot dry po tayo, hot and dry weather po tayo, at steady ito since last hour. Inaasahan natin ang ridge of high pressure area, mabubuo po yan anytime simula ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw. Tuloy-tuloy na yan. Mararamdaman na natin yung ridge of high pressure area niyan all the time. Sa high tide, low tide status, magma-maximum high tide na po, mga halos 53 minutes na lamang to maximum high tide, pero considering high tide na po yan. So tingnan po natin kung gaano kataas ang sea level nito. Wow, mukhang mahigit sa 1 meter ang taas nito mamayang 12:02 PM. So medyo malalim, kaya delikado po sa mga maliliit na chikiting na maliligo sa pampang ng Manila Bay. Sa mga mangingisda naman, ingat naman sa matinding alon, lalo na't mataas ang ating sea level ngayong tanghali. So ingat na lamang po. Well, kung titingnan naman natin yung global forecast assessment para sa significant wave height, hopefully hindi masyadong mataas ang ating wave height. Nasa 1.5 meters, 1.25 meters ang aabutin sa buong bahagi ng Luzon. Of course yan, mapakanluran man yan o mapasilangan, at most especially sa silangang bahagi ng bansa, umaabot ng 1.25 meters ang taas ng ating alon. So ingat po sa mga maliliit na mangingisda, pero yung mga medium sea crabs medyo kaya-kaya po yan. Ingat na lamang sa gale force winds dulot ng frontal system na umiiral dito sa itaas. May umiiral kasabay ng easterlies dito sa silangang dagat Pasipiko natin. Medyo malakas po yan. So may gale force winds po na iiral dyan na maalagpas ng 60 km/h. So delikado po yan, lalo na't mga pumapalaot nating mga maliliit na mangingisda. Kasabay ng mataas na alon dyan, mataas din na ating sea level po dahil medyo high tide po tayo, lalo na ngayong tanghali. So ingat po mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:50 AM at inasang lulubog itong mamayang 6:08 PM. At sa ating 18% illuminated na po no waxing crescent na liwanag ng buwan. Nakita nyo po siguro kagabi, kakalubog ng araw ay nakita natin yung waxing crescent ng buwan. So sa mga astrophotographer, maganda ang pagkakataon na kunan nito. Kaka-moonrise lamang nito kaninang 8:48 AM. So nasa elevation of 31 degrees pa lamang ito. So pa-moonrise pa lamang siya. At lulubog naman itong mamayang gabi at 10:16 PM pala. Yun, 8:48 AM kanina lamang ito nag-moonrise din. 10:16 PM naman ito lulubog. So take note yan mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, sinasahang partly cloudy pa rin ang ating maghapon. Hot, humid po tayo. Hot, dry, and humid. Matik po yan. Ganon din bukas ng Huwebes. Pero chance ng pag-ulan ngayong araw, 7 to 10% lamang. Bukas ay medyo mataas na nasa 36.2, 40% chance of rain. Bukas yan ng Huwebes. Pero magiging isolated po ang mga kadalasang pag-ulan ngayong araw hanggang bukas yan. So take note yan ha, sa iba't ibang bahagi na yan ng bansa. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 to 34 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung frontal system dito. Yan, nagkakaroon tayo ng frontal system pa rin. Manipis na frontal system dito, pero manipis na lamang dito yung frontal system na yan na magbubunsod po ng kaulapan sa extreme northern Luzon.
magkakaroon na medyo very gloomy ang paligid ng yan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa area na ito ng Cagayan Valley, yan, kasama na ang Tuguegarao, Isabela at ilang parte ng Apayao at dyan sa may bandang Batanes Group of Islands, Kalinga hanggang Ifugao. Sa may kanluran naman, medyo nagiging moderate lamang ang lagay ng panahon, medyo mas maaraw kahit papano, lalo na ng mga taga Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur, kasama na ang kalurang bahagi ng Abra at Ilocos Sur. Pero magiging part dito sa Mosilicaw di pa rin ang iiral, dyan sa La Union, Benguet, kasama na ang Mountain Province, Nueva Vizcaya hanggang dyan na yan sa Pangasinan area. So overcast and gloomy rin, kasama ng ilang bahagi ng Zambales at sa buong Central Luzon area. So expected din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan. Light to moderate showers ang kalimitan, pero patuloy pa rin kayo makakaranas ng maaraw at maalinsangan dyan kahit papano nitong maghapon lang po. Kasama na ang buong bahagi ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, yan, kasama na ang Tarlac at ilang bahagi sa Pampanga area, pababa ng Bulacan. Siyempre kasama ang Metro Manila na makakasama sa magiging maulap na himpapurin, pero overcast ang lagay ng panahon. Pero hindi kagaya sa may bandang Calabarzon area na medyo mas maaraw kayo dyan, moderate ang panahon, mga ilan-ilan lamang na partly cloudy ang iiral, so mga isolated lamang na mga pag-ulan ang maaaring umiral mamayang hapon, kabilang na ang buong South Luzon at Bicol region area. So hindi na natin masyado isa-isa yan, at kita naman sa satellite imagery, maging sa pinaka-Himawari 8 satellite ay halos walang gaanong kaulapan na makikita. Pero sa high quality ng Himawari 8 natin, kitang-kita ay manipis lamang ang kaulapan na ito na magbubusod lamang ng puro mga mauulap at isolated rain showers and localized thunderstorms. Mangunguna pa rin dyan ang medyo maaraw po at humid na panahon. Dulot pa rin ng stilis, so huwag masyadong magpapadehydrate, kabilang na ang Palawan area. And then, ang bahagi naman ng Visayas, sa silangan nito, nakakaranas pa rin ng pag-ulan ang bahagi ng Leyte, nabanggit na natin kanina, kasama na ang Tacloban, ilang bahagi ng Baybay, at ilang katimugang bahagi sa Maasin at San Francisco. Nagdala po ng pananggalang at ingat sa biglaang flash floods na maaaring naglalaro lang yan within 1 to 2 hour period lamang na cluster na some moderate and heavy rain showers po. So, kung titingnan natin sa heavy rain potential ay halos ang parte ng Leyte na may ilang cluster lamang na heavy rain showers na nararanasan sa may bandang Southern Leyte area, especially din sa bahagi nga po ng Baybay area. So ingat kung sakaling magkaroon ng bigla ang flash floods. Kabilang na Ormoc at Tacloban sa makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Siyempre may kasamang mga localized thunderstorms po yan, so ingat po sa mga kababayan natin. Katamtama naman at maulap sa ilang bahagi ng Eastern Samar, so areas na yan, buong area na yan ng Lawang, pababa na yan ng Borongan, Eastern Samar. Isolated light rain showers din to sa moderate din ang iiral, pero manguna po ang mataas na alinsangan, lalo na sa hilagang bahagi ng Northern Samar, sa area ng Lope de Vega, Lawang, yan, Bobon, kasama na ang dulon-dulo sa hilaga ng Biri, Levazares at Victoria area. Magiging gloomy lamang pagdating dito sa may bandang Dolores, pababa ng Borongan, hanggang dyan sa may bandang Gian, Eastern Samar. Isolated light to some moderate rain showers lamang ang iiral kalimitan dyan sa bahagi ng Samar region. At wala naman sa sentro ng Visayas na makakaranas ng katamtamang panahon na may humid din na panahon at maulap na himpapurin ang Cebu, Bohol, lalo na mostly cloudy ang iiral sa may bandang Bohol na medyo makakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan na manggagaling sa may bandang Southern Leyte, yung system trap na yan. At wala naman sa may bandang Cebu at areas ng Negros region at Panay Island, katamtaman ang lagay ng panahon na may mga partly to sa mostly cloudy ang iiral at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral na madalas. Moderate din ang panahon lalo na sa buong bahagi ng landmass ng Mindanao, so magiging partly cloudy lamang ang kadalasan to sa mostly cloudy, and the rest ay magiging moderate lamang at maaraw at maalinsangan din ang panahon ninyo dyan. Medyo makakaranas lamang kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao region, especially ng Davao del Sur, Davao Occidental, and the rest ng Sorsogon area. Mga ilang moderate lang din na isolated hanggang heavy rain showers na hindi naman tumatagal ng 30 minutes ang itatagal. Mangunguna pa rin ang maaraw at mostly hot humid ang iiral din sa inyo dyan. Medyo mas maalinsangan kayo dyan at maaraw, so huwag magdala po kayo ng pananggalang sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw. Maulap naman ang iiral sa bahagi na yan ng Zamboanga Peninsula, lalo na sa Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay at sa Zamboanga City at Isla ng Basilan na tulo-tulo nakakaranas ng ilang moderate and scattered rain showers to moderate to heavy rain showers. Ingat po sa kung sakaling bigla ang malakas ang tuloy-tuloy ng ulan na lumalagpas na ng 30 minutes.
na posibleng magkaroon kayo ng flash floods. Pero tama lamang yan dahil mainit at ma-humid po ang panahon ninyo dyan. So medyo makakakontrol din ng init ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Magdalala lamang ng pananggalang sa ulan at all times dahil yung near equatorial trough ay medyo tuloy-tuloy pa rin na umiiral dyan. Bagamat kay Pag-asa, tinatawag pa rin nila itong Intertropical Convergence Zone. Well, sa ating analysis, wala po tayong ITCZ, near equatorial trough lamang po. Again, ang ITCZ ay nasa may bandang Indonesian Peninsula rin Indonesian Peninsula pa rin yung areas ng Intertropical Convergence Zone. Yung area na yan sa Indonesian Peninsula ang mataas ang Intertropical Converging o yung mga upward low convection. So malayo yan sa bandang Mindanao. Dito, trough lamang na nagpapang-abot kaya tinatawag nating near equatorial trough pa rin. Dahil umaabot sa equator yung surface trough na nanggagaling nga sa ITZZ dyan sa may Indonesian Peninsula. So, pero sundin pa rin natin si Pag-asa kung sasabihin pa rin niya na ITZZ yan, despite na kitang-kita natin sa satellite imagery ay surface trough lamang na nanggagaling sa equatorial line or tinatawag natin na near equatorial trough. Kaya mga kalat-kalat na pag-ulan din na may pagkilat at pagkulog ang iiral sa binanggit natin lalo na sa may bandang katimugang bahagi ng Mindanao, especially dyan sa Sorsogen at Davao Region area. So generally, moderate ang lagay ng panahon natin at mas maalinsangan ang panahon. Yan. At bunsod pa rin na malakas natin na easterlies dito at northeasterlies surface wind flow naman sa may bandang extreme nodal Luzon area. Yung combination niyan, magbubunsod lamang na kaulapan yan. May napapansin din tayo na medyo mayroong shallow circulation dito, pero lower trough lamang ang circulation nito. Ayun, may nakikitaan tayo na medyo may circulation dito. So kung infrared TRE natin, ay makikita medyo mayroong circulation nga dito. Pakibantayan nito o pakisilipin nito ng mga taga Eastern Samar. Tanawin nyo po kung anong klase ito. Baka baka water sprout ito. Tingnan nyo po, baka water sprout po yan o maliit na ipo-ipo. Pakisilip na lamang po kasi para siyang tornado eh. Hindi tropical cyclone to eh. Tingin ko po dito ay parang tornado. So isusum in po natin at tingnan natin sa pinaka-infrared RGB para mas kita natin ng maliwanag. Then the dark mode o satellite mode natin. Ayan. Kung titingnan natin parang itong hilaw na ipo-ipo. Correct me if I'm wrong. Hindi siya tropical cyclone eh. So pakisilip po sa mga kababayan natin sa may bandang dulo ng Dolores o San Policarpio. Sa mga mamayan natin dyan, pakisilip po ito kung ano ba ito. Makikita nyo yan na malayo kung meron siyang water sprout na o meron siyang buntot na nanggagaling sa dagat. Kasi medyo may sirkulasyon tayong natatanaw dito sa silangan ng Eastern Samar. Sa dagat po ito nanggagaling. Pakanluran ang galaw nito. So tingnan po natin baka water sprout po ito. Wag naman sana malaking water sprout or ipo-ipo. So tingnan po natin, tanawin po natin itong mga folks ha. Medyo bantayin po natin ito. Hindi natin nasisiguro yan. Mas maganda makita natin in actual. And then pakipost na lamang sa ating Facebook page kung ano yung natatanaw ninyo. Kung wala naman, maaring hilaw lamang na circulation trough na ito. Nagkakaroon lang siya ng bahagyang circulation kasi. So kapag kaganyan kasi may mga tsansa na may mabubuong water sprout dyan or maliit na ipo-ipo, hindi natin sigurado. Hindi natin ito may tatawag na tropical cyclone o aktibong low pressure area dahil wala naman tayong nakikitaan na low level convection. Yan. Parang sprouting lamang nakikita natin dito o imbudo. So pakisilip na lamang i-actual mga folks. Lalo na sa nakatira dyan sa may bandang San Policarpio, sa karagatan ng San Policarpio at Dolores, na kung saan mas malapit po na matatanaw ninyo yung kaulapan nito. Kung ano ba ito, baka mahinang ipo-ipo ito or nabubuong water sprout. Pero generally, moderate ang lagay ng panahon natin at mga mas maalinsangan ang iiral sa atin ngayong araw. Bagamat wala naman tayong natatanaw ng anumang anomalies dito base sa ating West Pacific Basin, ayan, mahina lamang o mababaw lamang na anomaly ang nakikitaan natin dito sa may bandang Papua New Guinea. Pero sa 24-hour period monitoring, wala po tayong inaasahan na may mabubuong sama ng panahon o anumang tropical wave. At wala naman sa ating global spectral model ay patuloy pa rin tayong naiiral na easterlies na magbubunsod po ng malinsangang panahon nitong maghapon po hanggang sa susunod po niya ng mga araw. So hot dry po tayo dyan. At tuloy-tuloy po yan at mula sa ating mean sea level pressure, makikita po yung range of high pressure area na iiral din sa may bandang extreme ng Luzon. So dito po makakaranas tayo ng very high
dry weather po sa mga susunod na araw. Kasi yung ridge of high pressure area, medyo iiral na yan sa may bandang Northern Luzon hanggang sa mga susunod na araw. So expected po yung ridge of high pressure area, mabubuo yan time to time. Kapag ganyan, asahan natin na mas maaraw na po yung mga susunod na araw natin na panahon. So patuloy pa rin tayo na makakaranas ng easterlies, tuloy-tuloy na po yan nitong month of April. So iwas-iwasan na lamang natin masyado na ma-dehydrate. Ang kagandahan lamang, nagkakaroon pa kasi tayo ng mga ilang frontal system sa Northern Luzon, kaya medyo nakokontrol pa yung tinding heat index, pero yung ating alinsangan lamang ang magbibigay dito sa atin ng bahagyang problema dahil ito ay nagpapa-amplify sa init pandaman natin. So wag tayong magpa-dehydrate, uminom na maraming tubig kahit na medyo overcast ang panahon natin. Kasi yung alinsangan kasi nadala ng easterlies, nagdadala yan ng mas mainit na temperatura na dadaan sa atin sa buong bansa. At sa ulat lindol naman, so far wala naman tayong kasunod na mga medyo malalakas na pagyanig. Hindi kagaya po ng kahapon at kagabi, nagkaroon ng medyo malakas-lakas ng mga pagyanig, lalo niya dyan sa may bandang Calatagan, Batangas, na nagkaroon tayo ng at least magnitude 4.9. Pero in-upgrade yan ni PBOX, ginawa niyang magnitude 5.0. Ewan ko lamang kung ibabalik niya sa magnitude 4.9 itong lindol nito sa may Calatagan, Batangas. So lumalabas na naman yung mga ugong-ugong tungkol sa The Big One Pinaliwanag ko na yan sa Facebook page yung magiging senaryo kung magkakaroon ng The Big One. Kaya sa mga nagtatanong, posible ba yan? Yes, pwede po mangyari yan anytime. Oras na gumalaw lamang yung ating West Valley Fault. Ito since 1900s, hindi pa rin gumagalaw yung ating West Valley Fault na yan. Since 1900s. Yung mga malalakas na pagyanig since 40 years ago, typically bandang Northern Luzon po yan nagaganap. Wala pa tayong nararanasan na at least magnitude 6 pataas dito sa buong NCR o National Capital Region. Kaya kapag nangyari po na gumalaw po yung West Valley Fault na yan, ayon din kay PBOX ay around 50,000 daw na katao ang posibleng masawi kapag nagkaroon o gumalaw po yung West Valley Fault na yan. Pero base na rin sa ating historical records ay since 1900s, wala pa naman tayo so far na naitalang mas malakas na pagyanig dito sa buong NCR. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa naman so far tayong nai-record na ganun kalakas. Most probably mga karatig, lalo na sa may bandang Batangas, ang madalas niyayanig ng malalakas na mga lindol. At sa Northern Luzon naman, especially dyan na yan sa may bandang Pangasinan at dyan lalo na sa may bandang Ilocos Sur, na kung saan magalaw o aktibo po yung fault line na ito. Yung dextral na yan, yung fault line na yan ay magalaw po yung areas na yan. Kaya typically magalaw po yung fault line na yan. At kung mapapansin natin, hindi pa masyado nakakanti yung ating West Valley Fault. Kaya kung mangyayari po talaga ang sinasabi nilang The Big One, ay posible nga po na maraming masawi sa amin dito sa Metro Manila kapag gumalaw po yung West Valley Fault. So medyo hindi natin masabi kung kailan pa rin. Dahil again, since 1900s, wala pa tayong naitalang malakas na paglindol sa buong NCR. Wala pa so far. At papakita natin yung mayang konti. Sa ngayon, mula sa pinaka short period seismic records, mula kay PBOX ngayong araw, merong isang magnitude 4.6. Dito yan, sa General Luna, Surigao del Norte. Naganap dito kaninang 9:52 AM. Mababaw lamang yung epicentral depth nito. So, intensity 2 to intensity 3 po ang naramdaman nila dyan sa southeast ng General Luna, Surigao del Norte. At malamang ramdam yan ng mga taga Socorro, Cortez, Cantilan, hanggang sa bandang Dinagat at Siargao Island. So hopefully wala namang masyadong nagkaroon ng structural cracklings. Paki-observe na lamang po mga folks. Yan. Halos malapit kasi yan sa kung saan may tourist spots, lalo na dyan sa may bandang Siargao Island. So hopefully ay kumalma na po yung mga kababayan natin kung naramdaman ninyo yung pagyanig dyan sa General Luna area. At wala naman sumunod sa kanya na magnitude 4.0 pataas at mga mahihina na kaagad na mga paginig ang naitala. Until now, hindi pa rin na-filter ni PBOX yung month of March at April. So medyo magkakasama pa yung bilang niyan.
sa earthquake total natin. So, mula sa ating historical earthquake data, isusubtract na lamang natin yung month of March and April para malaman natin kung ilan ang total earthquakes natin. Kung i-record natin ang month of March, ang total earthquakes natin ay nasa 973. So, 973. Susubtract natin yan sa month ngayon para ma-filter out natin kung ilan yung total earthquake natin for the month of April. Hindi pa kasi na-filter out ni PBOX. Ayan, 1,011. So, 973 minus 1011. Nasa total of 38 earthquakes na po tayo. Yan mga folks, total earthquakes na po tayo. At meron na tayong nadagdagan na unang magnitude 5.0 dahil in-upgrade nga po ni PBOX yung magnitude 4.9 supposed to be dito sa may bandang southwest ng Calatagan, Batangas. Ito yan nangyari yan kahapon. Magnitude 5 na may epicentral depth of 133 kilometers. Yan. So meron na agad tayong unang magnitude 5.0 for the month of April 2025. Magkasama pa lang kasi yung earthquake ng March. Ayan Kung titingnan natin dito, March earthquake po yung makikita ninyo. Ayan, pag tinap niyo po yan. Ayan mga March pa. Magkahalo pa yung March and April. So, hindi pa masyado sufficient. Antayin na lang natin na ayusin ang pinaka-data center ni PBOX para mahiwalay yung month of March and April. So, dapat ginagawa nila kasi automated na o automated separation ng data ni PBOX para hindi nagkakahalo-halo ang data. So, yun po. At mula sa pinaka gustong malaman pa rin yung re-recorded kung gumalaw nga ba ang ating West Valley Fault since 1900s. Ito po yung ating recorded historical earthquakes since 1900 po yan until ngayong araw, April 2 ng 2025. Ay makikita ninyo dito ay wala pang naitala na kahit isa na magnitude 6 pataas sa buong National Capital Region. Kaya medyo nakakabahala rin na yung sinasabi ni PBOX na kapag gumalaw po yung ating West Valley Fault, marami daw talaga ang masasawi according dito. Pero mapapansin ninyo, sa NCR wala pa pong naitala na kahit isang malakas na lindol na naitala. Hindi kagaya sa may bandang Mindanao. Halos malapit sa Davao City ay nagkaroon ng malakas na pagyanig at marami talagang structure na naitala noon. Ayun may mga magnitude 6 sa paligid ng Davao City. Pero sa mismong City of Davao, so far wala ring naitala na kahit isang lindol sa may buong Davao City. So, Davao City at NCR hindi pa nakatanggap ng mas malalakas na pagyanig. Kaya lang ang Davao City wala naman silang valley fault o malaking fault line, kaya walang masyadong problema. Kaya lang yung mga karatig probinsya kasi ng Davao City nakapalibot sa kanya, kaya pagka nagkaroon ng magnitude 6 o magnitude 7 dyan sa paligid, damay-damay ang buong Davao region sa magkakaroon ng mga ilang structural damage. Sa Luzon naman ay ang paligid lamang, kalimitan bandang Batangas at Northern Luzon lamang at Central Luzon nagkaroon ng pagyanig. Sa ngayon, wala pa ang areas ng buong National Capital Region na nagkaroon pa ng kahit isang magnitude 6 o mahigit pa na malakas na pagyanig. So hopefully, wag na po sana magkaroon, pero hindi natin mapipigilan ang galaw ng kalikasan. Kaya medyo alisto na lamang tayo all times po, at all times. Mangyari man yang the big one na yan o kahit hindi, at least medyo handa po tayo sa mangyayari kapag nangyari na yung sinasabing the big one. Hindi natin masasabit, hindi natin napipredict kung kailan talaga magaganap yung the big one na yan. Hindi talaga natin masasabi yan. Kahit kaninong mga geologists, hindi rin na napipredict kung kailan po magaganap. Ang malinaw lamang nito mga folks is meron tayong malaking West Valley Fault na tumatawid mula dyan sa bandang Muntinlupa hanggang Quezon City. So yung paligid na yan ay maapektuhan. Yan, damage yan hanggang Quezon City. Maraming structure ang masisira at marami daw na masasawi dyan kapag yung ating West Valley Fault dyan ay gumalaw. So yun lamang ang pinaka pahapyaw natin sa regarding sa ating historical earthquakes at ulat lindol ngayong araw. At regarding naman sa tropical cyclone forecast assessment prediction natin for the month of April 2025,
ito yung latest natin para sa analysis. Ito ay simulation ko between 1980 to 2022. Yung simulation natin dito na forecast kung posibleng may mabuong bagyo starting 1980. So, within 40 years. Kung makikita po natin, meron tayong isang malakas na malakas na bagyo na nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan, may nabuo. Naging severe tropical storm ito at naging typhoon category. Nakapasok ito, yan o. So, kung hindi ako nagkakamali, ito yung si Maysak o bagyong Shedeng. Correct me if I'm wrong, pero tingin ko si Maysak ito eh. Ito yung huling record na nakapasok yung malakas na bagyo at lumapit sa may bandang Luzon. Ayan, si Maysak. Tapos, kumilos ito, pakanluran, pa west-northwestward, and then, medyo lumihis siya. Yan, hindi naman siya nagkaroon ng direct contact sa bansa, according dito. So, kung nabuo itong si Maysak, ay hindi naman masyado nakalapit. Yan. Pero kung hindi nagkakamali, ito si Maysak, or maaring itong si Maysak. Ito. Yan, itong pumasok na to. I-double check na lamang po natin at kung si Maysak man ito. Either way, ay malinaw lamang na mayroong kahit isang malakas na bagyo ang posibleng mabuo ngayong month of April at maaring makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan. At kung hindi man si Maysak yan, patagal na po kasi. Pero ang natatandaan ko nitong huli kasi, yung Maysak yung pinakahuling malakas na bagyo o bagyong Chedeng yung nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero tingin ko yung si Chedeng kasi tumama yata yan sa bansa. So i-recall na lang natin yan. Pero ang focus natin ngayon yung posibleng bagyo na may mabubuo at malalakas ito. At lumalabas dito 1 hanggang 2 bagyo po na malakas ang posibleng mabuo. Pero isa rito ay maaring makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita medyo magre-recurve pa ito o medyo iiwas pa ito sa bansa. Yung chance yan na tumama sa kalupaan ng bansa ay nanatiling napakaliit. Nasa around 30% chance na mag-landfall ito either Southern Luzon o Northern Luzon area. Merong mga hanggang tropical storm na makakapasok din ng ating PAR. At least hanggang 3 posible. Alin man sa 3 na yan ay isa dito ay magiging tropical storm. Yan. Tropical storm or possible severe tropical storm. Pero typically hanggang tropical storm ito aabot. Makakapasok nating PAR pero magre-recurve ito. Ang ipagdasal na lamang natin, magkaroon po ng malawakang range of high pressure area sa hilagang bahagi ng bansa natin. Yan, at dito sa may bandang kanluran para maiwasan o iiwas po ang anumang bagyo kung sakaling mangyari po yung forecast na yan na may mabubuo po. So malinaw yan mga folks. And then, 2 ang posibleng malakas na bagyo hanggang typhoon category, probably. Itong isa na magre-recover din kaagad. At meron namang isa dito sa may bandang Guam, kanluran ng Guam. Kikilos din ito pa west-northwestward, then magre-recover din. At hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility. So, 1 hanggang 2 ang maaring mabuo na malakas na bagyo hanggang typhoon category ito. Pero walang nakikitaan na magkakaroon ng landfall scenario, which is nasa 30% chance na magkaroon ng direct contact sa bansa. So, tingnan na lamang po natin kung mangyayari yan, depende yan. Dahil kapag umaabot na ng kalagitnaan ng April or magkakatapusan, yung intertropical convergence zone, unti-unti, tumataas na yan. Umaabot na yan dito sa may bandang southern part ng Mindanao, yung ITZZ, yan. Umaangat na unti-unti yung ITZZ na yan. At kapag umaangat yan, yung mostly developing of tropical wave, nade-develop na naman yan dyan sa bandang silangan ng Mindanao. And then, kapag nagkaroon ng Coriolis circulation at nagkaroon ng convection, ay mabubuo ang mga low pressure area na ito, which is, makikita natin sa forecast na ito na meron nga po, ayan, at nagkaroon pa ng malakas na bagyo. So, inuulit natin, 1 hanggang 2 po ang posibleng may mabubuo na bagyo, pero malakas ito. At hanggang 3 naman ang posibleng mabuo na hanggang at least tropical storm na makakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero tsansa na magkakaroon ng direct contact sa alinmang kalupaan ng bansa, nasa 30% chance po na ito ay mangyayari. So, either way, pumasok yan,
at least medyo ready tayo kung sakaling pumasok yung 30%. Kung hindi naman, well, pasalamat pa rin tayo kung lilihis man ang bagyo kung sakaling mabuo yan ngayong month of April 2025. So ipopost ko yan, yung buong detalye na yan sa Facebook page ngayong araw. So antayin nyo na lamang po yung pinakadetalye niyan, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikalawang araw ng April 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikalawang araw ng April 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Well, alinsangan lamang ang madalas nating mararamdaman yan maghapon. So huwag masyadong magpa-dehydrate at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman ng pinaka-dynamic events, especially sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.